Well mga kapupong, mariing tinanggihan ng pamahalaan ng Pilipinas ang pahayag ng ilang Chinese scholars na nagsasabing dapat umanong ituring na bahagi ng China ang Batanes sa pamamagitan ng Taiwan. Iginiit ng Department of Foreign Affairs na nananatiling bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang lalawigan batay sa kasaysayan, umiiral na batas at mga kinikilalang prinsipyo ng international law. Naging sentro ng usapan ang issue matapos mailathala ang isang academic paper na isinulat ng ilang mananaliksik mula sa China. Sa kanilang pag-aaral, sinabi nilang may matagal na ugnayan umano ang Batanes at Taiwan dahil sa kasaysayan, kultura at lokasyon ng dalawang lugar. Ngunit agad itong tinutulan ng mga opisyal ng Pilipinas na nagsabing hindi sapat ang isang academic opinion upang baguhin ang pagkilala sa soberanya ng isang bansa. Sinabi ng Department of Foreign Affairs na ang Batanes ay matagal nang nasa ilalim ng pamamahala ng Pilipinas. Ang pamahalaan ang namamahala sa mga serbisyo publiko, halalan, pagpapatupad ng batas at iba pang tungkulin ng isang estado sa lalawigan. Ayon sa mga opisyal, ang tuloy-tuloy na pamamahala ng bansa sa lugar ay isa sa mga malinaw na patunay ng lehitimong kontrol ng Pilipinas. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, walang sapat na legal na batayan ang pananaw ng ilang Chinese scholars tungkol sa pinagmulan ng Batanes. Sinabi niya na ang soberanya ng Pilipinas ay sinusuportahan ng kasaysayan, mga kasunduan at mga prinsipyo ng international law. Dagdag pa niya, maaaring magkaroon ng iba't ibang pananaw sa akademya, ngunit hindi nito automatikong binabago ang umiiral na hangganan ng isang bansa. Naglabas din ng pahayag si National Security Advisor Eduardo Año tungkol sa usapin. Sinabi niya na patuloy na poprotektahan ng pamahalaan ang lahat ng bahagi ng teritoryo ng Pilipinas, kabilang ang Batanes. Hinikayat niya ang publiko na maging maingat sa pagtanggap ng impormasyon at umasa lamang sa mga beripikadong ulat. Ayon sa kanya, wala pang malinaw na patunay na ang naturang academic paper ay opisyal na posisyon ng pamahalaan ng China, ngunit mahalaga pa rin itong suriin dahil may kaugnayan ito sa pambansang seguridad. Nagbigay rin ng pahayag ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. Sinabi ng mga opisyal na patuloy nilang gagampanan ang tungkulin na pangalagaan ang teritoryo at karapatan ng bansa. Ipinaliwanag nila na mahalaga ang lokasyon ng Batanes dahil nasa pagitan ito ng hilagang Luzon at Taiwan na nagbibigay dito ng malaking papel sa seguridad at ugnayan sa rehiyon. Maging ang mga lokal na opisyal ng Batanes ay nagpahayag ng kanilang paninindigan. Sinabi nilang matagal nang kinikilala ang mga Ivatan bilang mamamayan ng Pilipinas. Bagamat mayroon silang natatanging kultura at tradisyon, patuloy silang nakikilahok sa mga proseso ng pamahalaan, tumatanggap ng serbisyo, publiko at sumusunod sa mga batas ng bansa. Ayon sa mga eksperto sa kasaysayan, hindi sapat na batayan ang pagkakaroon ng ugnayang pangkultura upang angkinin ang isang teritoryo. Ipinaliwanag nila na normal lamang ang pagkakaroon ng koneksyon ng mga komunidad na nakatira sa mga isla na magkalapit sa isa't isa. Sa loob ng maraming taon, nagkaroon ng palitan ng tradisyon, kultura at trading nang hindi nito binabago ang kinikilalang hangganan ng bawat bansa. Sinabi rin ng mga eksperto sa batas na ang soberanya ay nakabatay sa international law, mga kasunduan, tuloy-tuloy na pamamahala at pagkilala ng ibang mga bansa. Ang isang academic paper ay maaaring maging bahagi ng talakayan, ngunit hindi ito sapat upang baguhin ang opisyal na katayuan ng isang teritoryo. Sa mga oras na patuloy na sinusuri ang isyu, sinabi ng Reuters na ang naturang pag-aaral ay nagpapakita lamang ng pananaw ng mga may akda at hindi pa maituturing na opisyal na pulisiya ng pamahalaan ng China. Dahil dito, sinabi ng mga opisyal ng Pilipinas na mahalagang ipaliwanag sa publiko ang tunay na kalagayan upang maiwasan ang maling impormasyon. Patuloy naman ang normal na pamumuhay sa Batanes, nanatiling gumagana ang mga serbisyo ng pamahalaan at nagpapatuloy ang pang-araw-araw na gawain ng mga residente. Sa huli, muling iginiit ng pamahalaan ng Pilipinas na ang Batanes ay bahagi ng Republika ng Pilipinas at mananatili itong pangalagaan sa pamamagitan ng mapayapang diplomasya, paggalang sa batas at pakikipagtulungan sa mga tao sa mundo. Well mga kapupong, pinayagan ng isang regional trial court sa Lapu-Lapu City si Sara Diskaya na makapagpiyansa sa halagang 1 milyong piso kaugnay ng isang kasong kriminal na may kinalaman sa umano'y anomalya sa flood control project sa Davao Occidental. Gayunman,
hindi pa rin siya makalalabas ng kulungan dahil mayroon pa siyang hiwalay na kasong kinakaharap sa Bulacan na hindi maaring piyansahan. Ayon sa kautusan ng hukuman, sinuri ng korte ang mga ebidensyang iniharap ng prosekusyon at depensa sa isinagawang mga pagdinig. Matapos ang pagsusuri, sinabi ng hukom na hindi umabot sa kinakailangang antas ang bigat ng ebidensya upang tuluyang ipagkait kay Diskaya ang pansamantalang paglaya sa naturang kaso. Nilinaw ng korte na ang desisyon ay para lamang sa partikular na kasong may kaugnayan sa Davao Occidental at hindi nito binabago ang kalagayan ng iba pang mga kasong nakabinbin laban sa negosyante at flood control contractor. Sa mga oras na ito, nananatili pa rin si Diskaya sa kustudiya ng Lapu-Lapu City Jail dahil sa hiwalay na kasong malversation na nakabinbin sa Regional Trial Court sa Bulacan. Ang naturang kaso ay may kaugnayan din sa isang proyekto sa infrastruktura ng pamahalaan at hindi saklaw ng naaprubahang piyansa mula sa korte sa Cebu. Iginiit ng kampo ni Diskaya na hindi sapat ang mga ebidensyang iniharap ng prosekusyon upang patunayan na may matibay na batayan ang mga aligasyon laban sa kanilang kliyente. Ayon sa kanyang mga abogado, nararapat lamang na payagan siyang makapagpiyansa habang ipinagpapatuloy ang proseso ng paglilitis at paghahanda ng kanyang depensa. Sa kabilang panig, iginiit naman ng mga piskal na sapat ang mga dokumento at testimonya upang suportahan ang kanilang pagtutol sa kahilingan para sa piyansa. Iniharap ng prosekusyon ang kanilang mga ebidensya upang ipakita na may sapat na dahilan upang manatili sa kustudiya ang akusado. Matapos timbangin ang mga argumento ng magkabilang panig, nagpasya ang hukuman na aprubahan ang piyansa. Kasama sa kautusan ang paalala na kailangang tuparin ni Diskaya ang lahat ng kondisyon ng korte, kabilang ang regular na pagharap sa mga itinakdang pagdinig. Nakaugnay ang pangalan ni Diskaya sa ilang investigasyon tungkol sa mga flood control project ng pamahalaan. Sinuri ng mga autoridad ang mga record ng kontrata, dokumento at iba pang transaksyon na may kaugnayan sa mga proyektong isinagawa sa mga nakaraang taon. Patuloy na sinusundan ng mga ahensya ng gobyerno ang mga legal na proseso kaugnay ng mga reklamong inihain laban sa kanya. Sa kabila ng pagkakaroon ng pagkakataong makapagpiyansa sa isang kaso, nananatiling bukas ang iba pang usaping legal na kailangang resolbahin sa mga korte. Ang pinakahuling kautusan ay nagpapakita na magkahiwalay na sinusuri ng mga hukuman ang bawat kasong kinakaharap ng isang akusado. Ang pag-apruba sa piyansa sa isang kaso ay hindi nangangahulugan ng automatikong paglaya kung mayroon pang ibang legal na hadlang. Patuloy na inaabangan ng publiko ang mga susunod na pagdinig kaugnay ng mga kasong kinakaharap ni Diskaya. Inaasahang susuriin pa ng mga hukuman ang iba pang ebidensya at testimonya mula sa magkabilang panig bago magkaroon ng pinal na desisyon sa mga naturang usapin. Ang proseso ng paglilitis ay magpapatuloy alinsunod sa mga umiiral na batas at pamamaraan ng korte. Pero mga kapupong sinabi ng mga autoridad na mahalagang maipagpatuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong detalye ng mga aligasyon na may kaugnayan sa mga flood control project. Layunin ng mga hakbang na ito na matiyak ang pananagutan ng sinumang mapapatunayang lumabag sa batas at mapanatili ang tiwala ng publiko sa paggamit ng pondo ng pamahalaan.